Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 836 hanggang 840. Kabanata 836. Oo, tuwang-tuwa na sabi ni Jacob. Ang susi ay patay na ang asawa niya, haha. Hindi ba ito ang pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos? Tumango si Charlie, ngunit pagkatapos ay sinabi, Dad, ngunit si nanay ay hindi pa patay. Biglang lumamig muli ang ekspresyon ni Jacob, at awkward niyang sinabi. Don't get me wrong, hindi ko siya sinumpa hanggang kamatayan. Dahil doon, bumuntong hininga si Jacob at sinabi. Sinabi mo na kung siya ay katulad ni Horia. Gagawin niya na nakipagtalo sa isang tao, ito ay magiging mahusay. Walang magawang umiling si Charlie, ang puso ni Jacob, ang lahat ay napunta kay Mei Ching, na malapit nang bumalik sa bansa. Ang mga damdamin na naging mahina para kay Elaine ay nawala na. Kaya naman, hindi napigilan ni Charlie na mapabuntong hininga. Kung matatanggap ni Claire ang nangyari sa kanyang ina, ang pagkawala ay isang magandang bagay sa ibang tao, iyon ay magiging mahusay. Kung tratuhin ni Claire si Elaine pati na rin si Jacob, hahayaan niyang mawala si Elaine sa mundo sa ilang minuto. Para sa mga taong tulad ni Elaine, mas mura para sa kanya na panoorin ang lahat, kumain, uminom at mabuhay. Mas mabuting ipadala siya sa minahan ng itim na karbon, upang maghukay ng karbon at sumama kay Horia. Malamang ay kinasusuklaman ni Horia si Elaine. Kung si Elaine din ang pinadala doon, hindi makatwira na hindi dumanas ng 12 pambubugbog sa isang araw. Sayang naman at masyadong mabait si Claire. Mabait para masyadong mapagparaya kay Elaine. Napakaganda ng mood ni Jacob. Kumain siya at uminom ng mag-isa. Napakasaya niya. Siya ay patuloy na hinihila si Charlie para samahan siyang uminom. Ngunit palaging kinukuha ni Charlie ang alak ng baso at tinapon ng alak habang hindi niya napapansin. Ngayong gabi, ang first time niyang matulog, umaasa pa rin siya na makukumpleto niya ang kasal nila ni Claire. Hindi ba masyadong nakakadismaya ang pag-inom ng alak? Kumain at uminom si Jacob. Mahigit 10:00 na ng gabi. Tinawagan ni Claire si Charlie para tanungin ang sitwasyon. Kailangang sabihin ni Charlie na hindi nila siya natagpuan. Nahulaan niya na hindi lumabas si Elaine para maglaro ng mahjong. Nasaan kaya siya? Sinabi ni Claire sa isang nag-aalalang boses. Nakahanap din ako ng ilan sa mga dating kaibigan ni nanay. Ngunit wala akong nakitang pahiwatig. Sinabi ni Charlie, bakit hindi ka nalang tumigil sa paghahanap ngayong gabi? Umuwi muna tayo at maghintay. Dahil naiulat na sa mga pulis, naniniwala akong tutulong sila at bigyan ito ng pansin. Ano sa tingin mo? Bumuntong hininga si Claire at sinabing, maaari lang yon. Pauwi na kami ni Elsa ngayon. Umuwi na rin kayo ni Dad. Sige, sumimangot si Charlie, pagkatapos ay ibinaba ang telepono at sinabi kay Jacob, Dad, let's go. Tinapik ni Jacob ang hita niya at nakangiting sinabi, halika, umuwi na tayo para makaligo at matulog. Samahan mo ako sa airport bukas ng umaga. Nagtatakang tanong ni Charlie, gusto mong pumunta? Siyempre, sinabi ni Jacob. Kasama ni Mei Ching ang kanyang anak. Inaalala namin ang tungkol sa nakaraan. Hindi ba electric light bulb lang ang anak niya? Tapos kakausapin mo siya at lumikha ng isang bagay para sa akin at kay Mei Ching. Pagkakataon na makipag-chat. Sige, tumango si Charlie at sumang-ayon. Kung gayon, sasama ako sa iyo bukas. Okay, tama. Nahihiyang sinabi ni Jacob. Mabuting manugang. Ang iyong ama ay walang pera, at babayaran kita kapag may natitira sa pinambili ng muebles. Bukas sa Shangri-La, tutulungan mo ba si tatay na mag-ayos ng mesa? Sige, ako na mag-aayos.
Si Charlie ay walang anumang makasariling intensyon sa matanda, pagkatapos ng lahat, medyo mabait siya sa kanya. Kaya pinadalhan ni Charlie si Isaac ng mensahe sa WeChat, na hinihiling sa kanya na magpareserba ng magandang kahon sa Shangri-La bukas. Gayunpaman, itinuro din niya na hindi ito ang pinakamahusay na gear, kung hindi, mahirap ipaliwanag at ito ay halos pareho kung ito ay nasa itaas ng gitna. Inutusan kaagad ni Isaac ang lobby manager ng Shangri-La na ayusin ang mga kahon in advance. Sa sandaling ito, sa detention center, dahil nakapatay na ang mga ilaw, nakahiga na lang si Elaine sa kanyang kahoy na kama na gutom, tinitiis ang sakit ng buong katawan. Pagkahiga niya ay kumakalam na ang kanyang tiyan. Si Gina Jones, na hindi kalayuan sa kanya, ay agad na nagmura. Elaine, kung dadaing ang iyong tiyan, maaari kang gumulong sa kama at pumunta sa banyo, hayaan mo akong matulog. Kabanata 837. Si Elaine ay labis na napinsala sa kama. Hindi siya kumakain ng kahit isang kagat sa loob ng 12 oras, at siya ay marahas na binugbog. Nagutom siya sa kanyang dibdib at likod. Kahit na kaya niyang pigilan ang pagkain o pag-inom, hindi niya mapigilan ang kanyang tiyan na umiyak. Gayunpaman, hindi siya nangahas na saktan si Gina Jones. Kung tutuusin, ang mabahong babae na ito ay nambubugbog ng mga tao. Naisipan niyang matulog ng mabilis na nakatakip ang ulo. Sino ang magkakaroon ng isip sa oras na ito? Ang kanyang hindi makapaniwalang tiyan ay umuungol muli. Agad na tumayo si Gina Jones, sinugod si Elaine at binati ang mukha niya na may kasamang sampal. Ang pula at namamaga na mukha ni Elaine ay sumabog sa isang sampal, at ito ay parang isang pagsabog. Nakiusap lang si Elaine, "I'm sorry, hindi ko sinasadya." Dahil sa pagkawala ng 2 ngipin sa harapan, si Elaine ngayon ay seryosong umiiyak, kaya ang kanyang pananalita ay hindi malinaw. At mas mahirap makinig sa kanya. Sinampal ulit siya ni Gina Jones at nagmura, "Damn, naputol ang dila mo. Hindi mo kaya magsalita ng malinaw? Sabihin mo sa akin ng malakas at malinaw." Nagmamadaling sinabi ni Elaine, "Hindi ko sinasadya. Ako ay humihingi ng paumanhin." Nang bumaba ang boses, ang 2 ngipin sa harapan ay bakante, at isang bola ng laway ay direktang nag-spray sa mukha ni Gina Jones nang walang kinikilingan. Iniunat ni Gina Jones ang kanyang kamay at hinawakan ito, galit na hinawakan si Elaine sa buhok. Diretsyong kinaladkad siya palabas ng kama, at kinaladkad ang buhok sa banyo. Nagpumiglas at sumigaw si Elaine, ngunit walang sino man ang nakiramay sa kanya. Sa kabaligtaran, lahat ay nanood ng may kasiyahan. Ang matandang Mrs. Wilson ay sumuray-suray sa pintuan ng banyo, pinapanood si Gina Jones na pinipindot si Elaine sa basang sahig, at yumuko sa kaliwat kanan at nakangiting sinabi, "Gina, hayaan mo siyang matulog sa banyo ngayong gabi." Tumango si Gina Jones, pagkatapos ay sinampal si Elaine at galit na sinabi, "Kung maglakas loob kang lumabas sa banyo ngayong gabi, papatayin kita." Lalong namaga ang mukha ni Elaine, at halos gumuho ang masakit na buong tao. Tumango lang siya at mahinang bumulong, "Matutulog ako sa inidoro. Matutulog ako sa banyo. Pakiusap, tigilan mo na ang pananakit sa akin." Si Gina Jones ay sumimangot ng malamig at sinabing, "Namamatay ba ito? Sabihin ko sa iyo, ang iyong magagandang araw ay mahaba, hayaan mo akong maghintay." Pagkatapos magsalita, tumayo siya at muling sinipa si Elaine bago tumalikod para umalis. Hindi umalis ang matandang Mrs. Wilson, ngunit sumandal sa frame ng pinto ng banyo, nakatingin kay Elaine na umiiyak sa lupa at nanunuya. "Elaine, nanunood ang mga tao, ikaw ay isang hindi karapat-dapat na aso. Hindi mo ako hinayaang tumira sa Thompsonville, masisiyahan ka sa iyong sarili. Kunin ang isang tingin, hindi ka pa natulog sa Thompsonville ng isang gabi, at nahulog ka sa kasalukuyan. Alam mo ba, ito ay nagpapatunay na hindi ka mabuhay kapag pumasok ka sa Thompson First Grade Villa." Naiiyak si Elaine at sinabing, "Mom, kasalanan ko lahat ng naunang pagkakamali, pero binugbog at pinagalitan mo ako.
Nakikiusap ako na sabihin mo kay Gina Jones, huwag akong talunin. Alam ko, mali ako. Alam mong mali ka? Malamig nang umiti si Mrs. Wilson, sa tingin mo ba hindi ko alam kung sino ka? Kung ito ay malakas, ito ay magiging malambot, at kung ito ay malambot, ito ay magiging malakas. Kung hindi dahil kay Gina and other inmates to support me here, you would just fight me. If someone like you ay talagang alam kung ano ang mali, ang araw ay maaaring lumabas mula sa kanluran. Ang matandang Mrs. Wilson at Elaine ay talagang magkaparehong uri ng tao. At kilala nila ang bawat isa na napakahusay ng kalikasan ng iba. Alam na alam ng Lady Wilson sa kanyang puso, na hindi talaga kaya ni Elaine o ng kanyang sarili na sumuko sa isang tao, ang tanging posibilidad ay pinilit ang sitwasyon. Kusang nakaluhod ngayon si Elaine. Kung bibigyan siya ng pagkakataong tumayo, gagawin niyang lumala ang kanyang kalagayan. Kabanata 838. Bakit hindi magbago para maging sarili niya? Kaya naman, wala siyang balak na magkaroon ng anumang kabaitan kay Elaine. Bukod dito, nang maalala niya ang kahihiyan na dinanas niya sa Thompson, naramdaman niya na may hinanakit sa kanyang puso, at malamig na sinabi. Ito ang resulta ng iyong sariling pagpapahayag. Tangkilikin ang iyong sarili sa mapait na bar. Unang araw pa lang ito. 14 na araw na lang ang natitira. Pagkatapos magsalita, malamig nang umiti si Mrs. Wilson at tumalikod na para lumabas ng palikuran. Mag-isang nakaupo si Elaine sa sahig ng inidoro, gutom at giniginaw. Siya ay desperado at gustong umiyak, ngunit nang maisip niya ang mabangis na si Gina Jones, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sa huli, hindi niya napigilan, kaya niyakap ang kanyang mga binti at ibinaon ang kanyang mukha sa pagitan ng binti at nagsimulang umiyak. Hindi pa nakaranas si Elaine ng ganoong kalunos-lunos na karanasan sa kanyang buhay, at nagdusa siya ng mas maraming kasalanan sa isang araw, kaysa pinagsama-samang dinanas niya sa nakalipas na mga dekada. Nataranta siya nang maisipan niyang manirahan sa selda na ito, sa susunod na 14 na araw kasama si Mrs. Wilson. Lalo na noong naisip niya na kailangan niyang maghintay, nang walang katapusan sa detention center, siya ay naging mas desperado, at ang kanyang mga luha ay halos matuyo. Habang umiiyak si Elaine sa palikuran ng detention center, si Charlie at ang matanda, ay nagmaneho pabalik sa malaking villa ng Thompson. Si Jacob ay humuhuni at kumakanta ng mga himig na may pananabik sa daan. At patuloy ang kagalakan na hindi masabi ang mukha niya. Nauna na sa kanila si Claire at Elsa. Pumasok sina Charlie at Jacob sa pinto at nakita nila si Claire na nagmamadaling pumasok sa silid ng bahay. Nang makita silang papasok, nagmamadaling nagtanong si Claire, Dad, Charlie, ilang mahjong hall ang napuntahan ninyo? Sinabi ni Jacob nang may konsensya, hindi ko na alam. Anyway, marami naman. Pumunta kami sa buong lugar at naghanap. Sa tuwing nakikita namin ang mahjong hall at ang chess room, pumasok kami at nagtanong. Tanong ni Claire, wala bang resulta? Wala. Ikinumpas ni Jacob ang kanyang kamay at sinabi, Claire, napakalaking tao ng iyong ina, walang mangyayari, at most she will cheat the MLM organization. Huwag ka nang mag-alala. Paano ako hindi mag-alala? Sabi ni Claire na namumula ang mga mata. Paano kung naaksidente siya? Ngayon na walang balita mula sa kanya, lahat ng masamang bagay ay maaaring mangyari, at delikado kung magtatagal pa. Sa pagtingin sa napakaraming pagkawala na iniulat sa balita, ilang tao ang nakahanap sa kanila at lahat ay masaya. Karamihan sa mga resulta ay masamang tao, aksidente, at ang pinakamasama. Nahihiyang sinabi ni Jacob, paano ito magiging kasing delikado gaya ng iniisip mo? Hindi mo ba nakikita kung ang iyong ina ay karapat-dapat sa isip ng mga masasamang tao? Mayaman ba siya sa anumang paraan? Nawala niya ang lahat ng pera sa bahay. Maganda ba siya? Ang ibang mga magnanakaw ay nagpumiglas na pagnakawan siya minsan. Ipagsapalaran ang pagbabaril sa kulungan, at ang pagnanakaw sa kanya ng ganoon ay isang kahihiyan. Dad, galit na sabi ni Claire, Dad, paano mo nasabi yan? Sa oras na ito,
Iniisip ni Jacob ang tungkol kay Mei Ching sa buong isipan niya. Bilang karagdagan, uminom siya ng ilang alak at medyo hindi napigilan. Wala siyang pakialam kay Elaine, kaya sinabi niya ng walang pakialam. Naku, medyo pangit, pero bawat pangungusap ko ay totoo. Imposibleng manakawan ng pera, at ang isa ay imposibleng manakawan ng sex, anong panganib ang maaaring magkaroon siya? At saka, hindi mo alam ang ugali ng nanay mo. Sino ang mga has na e-provoke siya? Sigaw niya sa labas ng bintana sa komunidad noon. Ang mga aso sa buong komunidad ay hindi nangahas na tumahol. Natatakot ka bang magkaproblema siya? Natahimik si Claire sa sinabi ni Jacob, at saka bahagyang nagkibit-balikat ang kanyang ilong, at galit na nagtanong. Dad, uminom ka ba ng alak? Kabanata 839. Originally, hindi nakita ni Claire si Jacob na umiinom. Pero pagkalapit niya ay bigla niyang naamoy ang amoy ng alak sa katawan nito, at biglang nagalit. Karaniwang gustong uminom ng alak ni Dad, wala siyang opinyon. Ngunit ang punto ay malinaw niyang sinabi na pupunta siya sa Mahjong Hall, para hanapin ang kanyang ina. Kung bakit siya umuwi na lasing. Ito ay nagpapatunay na hindi siya pumunta para hanapin ang kanyang ina, ngunit para uminom. Nang marinig ni Jacob na tinanong siya ni Claire tungkol sa pag-inom. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig, umatras at nagpaliwanag sa takot. Huwag magsalita ng walang katuturan, hindi ako uminom. Nagsasalita ka lang ng kalokohan. Galit na sinabi ni Claire. Dad, amoy alak ka. Lumabas ka kanina na hindi amoy alak pero ngayon amoy alak ka na. Dapat ay uminom ka sa gitna. Gaya ng sinabi niya, itinoon niya ang kanyang mga mata sa kwelyo ni Jacob, at nalaman niyang may kaunting mantika, at ang kanyang galit na mga mata ay namumula. Nawawala si nanay at hindi na matagpuan. Hindi mo lang siya hinanap, kundi kumain ka at uminom. Napakasaya mo. Nahihiyang sinabi ni Jacob. Hindi talaga ako uminom. Galit na sinabi ni Claire, Dad, sa tingin mo ba maniniwala ako? Alam ni Jacob na wala siyang lusot, kaya nakatingin lang siya kay Charlie at sinabing. Tinawag ako ni Charlie para pumunta. Nang matapos magsalita ay nagmamadali siyang kumindat kay Charlie. Ibig sabihin ay isang mabuting manugang, tulungan mo muna akong dalhin itong palayok. Napakatao rin ni Charlie at walang pag-aalinlangan. Tumango siya at sinabing, tama si Dad, tinawag ko talaga siya para uminom. Sa katunayan, alam na alam ni Charlie, gayunpaman, hindi siya umiinom ng anumang alak, si Jacob ay umiinom ng nahihilo. Ang dami niyang sinabi na sarili niyang ideya sa oras na ito, mas lalong hindi maniniwala si Claire. Tamang-tama, tinadyak ni Claire ang kanyang paa at galit na sinabi. Dad, sa oras na ito, binabato mo pa ang palayok kay Charlie. Hindi ba pwedeng maging manly ka? Sinabi ni Jacob na may malungkot na ekspresyon. Sinasabi ko ang totoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka makakatulong. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang sinabi. Nako, matanda na talaga ako, at inaantok na ako at hindi komportable pagkatapos ng 10:00. Babalik na ako sa kwarto ko at magpahinga muna. Gusto siyang pigilan ni Claire, ngunit tumakbo siya palayo nang hindi lumilingon. Sa desperasyon, tumingin muli si Claire kay Charlie at sinabi, Ikaw din, tinawagan kita para magtanong. Sinabi mong naghahanap ka ng Mahjong Hall, pero kinuha talaga ang tatay ko para kumain at uminom. Umubo si Charlie at sinabing, nagugutom daw siya at hindi komportable. Hindi ko madrag ang nagugutom na old master, at kasama kong tumakbo sa buong kalye. Sa kaso ng hypoglycemia at nanghihina, maaaring mahina siya sa panganib. Kung gayon hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi mo ba masasabi sa akin na kayong dalawa ay kumain? Hindi alam ni Charlie kung paano sasagutin kaagad, at nadama na ang bagay na ito ay talagang hindi hinahawakan ng maayos. Ang susi ay hindi makita ni Claire si Jacob. Kung alam niyang ganito ang kaso, hindi talaga siya pupunta sa barbecue. Kaya taimtim lamang siyang humingi ng tawad. Paumanhin, asawa ko, kasalanan ko ang bagay na ito. Hindi ko sinabi sa iyo,
kaya hindi ko masabi sa iyo sa telepono. Walang kasalanan si Charlie nang sabihin niya ito. Anyway, ang palayok ay inihagis pabalik-balik. Dahil wala dito ang matanda, natural na ihagis sa kanya ang palayok. Naniwala rin si Claire sa mga salita ni Charlie, na iniisip na ito ay ideya ni Dad, at si Charlie ay pinilit na nasa tabi niya at hindi niya masabi ang totoo. Bagamat medyo nabawasan na ang kanyang galit, nakaramdam pa rin siya ng labis na mali sa kanyang puso, kaya siya ay mahinang bumuntong hininga, at sinabing may kaunting emosyonal na pagkasira. Charlie, ang nanay ko ay nawawala ngayon, walang pakialam ang tatay ko, pati ikaw, paano mo hahayaang mahanap ko siya sa aking sarili? Kung may mangyari sa kanya, paano mo ako hahayaang mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay? Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko hanggang sa mamatay ako. Nagmamadaling umaliw si Charlie at sinabing, huwag mo nang masyadong isipin yon, tiyak na gagawin ni nanay na hindi maaksidente. Kabanata 840, hindi ito narinig ni Claire at ikinaway ang kanyang kamay. Kalimutan mo na ito, ayaw kong pag-usapan ang problemang ito, babalik ako sa kwarto para makapag-isip. Pagkatapos niyang magsalita ay umakyat na siya sa hagdan. Nang makita siyang nawawala sa sulok ng hagdan, hindi napigilan ni Charlie na mapabuntong hininga. Ang hirap talagang pakisamahan ni Elaine. Hindi niya kayang pumatay, nihayaan siyang mawala sa mundo. Pagkatapos niyang magdusa ng sapat, mayroon pa rin siyang paraan para hayaan siyang bumalik. Gayunpaman, napakahirap din na hayaan siyang bumalik. Paano niya mapasara para hindi magsalita ng walang katuturan? Mga pahiwatig ng psikolohikal, hindi mapagkakatiwalaan. Dahil ang side effect ng psychological cues, kapag ang taong ito ay nagsimulang gumawa ng mga bagay, ayon sa kanyang sariling mga pahiwatig, ang kanyang sariling kamalayan ay mawawala. Tulad ni Wu Qi, ipinahiwatig niya na kailangan niyang magdagdag ng pagkain bawat oras. Nang idagdag niya ang pagkain, sinusunod niya ang sarili niyang psikolohikal na pahiwatig. Sa oras na yon, siya ay ganap na nakalimutan ang sarili at gusto na lang kumain. Kung mas marami siyang kinakain, mas mabuti. Gayunpaman, kapag napuno na siya at natapos na ang psikolohikal na mungkahi, babalik siya sa kanyang sariling kamalayan. Sa oras na yon, siya pa rin ang kanyang sarili. Kaya ito ay lubhang nakakahiya. Kung bibigyan niya si Elaine ng psychological hint na hindi siya makakausap ng walang katuturan, kung gayon ang pahiwatig na ito ay dapat palaging gumagana. Kung ganoon, si Elaine ay maaaring mabaliw o baliw na walang kamalayan sa sarili. Kaya't kailangan niyang kusang tumahimik si Elaine, hindi binanggit ang anumang bagay tungkol sa kanyang bank card, ang teknikal na kahirapan na ito ay talagang sapat na malaki. Pagkaalis ni Claire, sa napakalaking sala, tanging sina Charlie at Elsa lang ang hindi nag-uusap at umalis. Si Elsa ay naghihintay ng pagkakataon na mapag-isa kasama si Charlie, kaya nagmamadali niyang sinabi sa kanya. Charlie, huwag kang magalit. Hindi niya sinasadyang magalit sa iyo, ngunit ang tiyahin ay nawawala. Ngayon, siya ay talagang nababalisa. Tumango si Charlie at sinabi, alam ko, hindi ako magagalit sa kanya, siya ang asawa ko. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Elsa sa inggit. Hindi niya naintindihan na kasal lang sina Claire at Charlie, sa isang pekeng kasal. Bakit masyadong passionate si Charlie sa kanya? Hindi ba niya alam na eksena lang ito? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkawala. Tungkol sa hitsura, tinanong niya ang sarili, kung hindi ba siya mas masama kaysa kay Claire. In terms of net worth, anak din siya ng Dong family ng Eastcliff, much better than Claire. At saka, matagal nang ipinahayag ang kanyang puso kay Charlie. Mahal na mahal niya siya at taos-pusong umaasa na makasama siya. Pero bakit niya babantayan ang tao na hindi naman siya mahal nito? Sa pag-iisip nito, hindi niya naiwasang tanungin si Charlie nang nakangiti. Charlie, dapat alam mo kung ano ang gusto ko para sa'yo, pero wala ka ba talagang naramdaman para sa akin? Hindi napigilan ni Charlie na maging malaki ang ulo nang marinig niya ang sinabi nito, at sinabi, Elsa, ikaw ang matalik na kaibigan ni Claire,
at si Claire ay aking asawa, kaya natural na ganoon din ako. Bilang mabuting kaibigan, maraming mabubuting lalaki sa mundong ito. Hindi mo kailangang ilagay mo ang iyong isip sa akin. May asawa na ako. Namumula ang mga mata ni Elsa, at tumulo ang kanyang mga luha. Matigas niyang pinunasan ang mga luha at nagsabi, hindi naman totoo ang inyong kasal. Ito ay eksenang kinikilos mo ng higit sa 3 taon na malapit nang matapos. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Nakatayo ka ba ng mag-isa sa entablado, at patuloy na magpe-perform? Tumingin si Charlie sa kanya. Bahagyang ngumiti, at inabot para panasan ang mga luha para sa kanya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakatigas at sinabi, maniwala ka sa akin, ang eksenang ito ay hindi magtatapos.